Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So i-update ko lamang kayo sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Huwebes, June 5 na po 2025. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po. Wala pa naman tayong minomonitor ngayon na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pinapaalala ko ngayong buwan ng June, posibleng isa hanggang 2 bagyo ang posibleng mabuo sa loob at labas ng ating bansa. Unahin na muna natin etong ating forecast weather condition. Meron po tayo ngayong 3 weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Ang Southwest Monsoon hanging habagat, ang ITCC at ang Localized Thunderstorm na madalas po tuwing hapon. Sa area ho ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na ho dyan ng Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan at Palawan. Asahan natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Pagdating po sa hapon at sa gabi, dulot po yan ng southwest monsoon or hanging habagat. So yung mga lugar na yan, yung mga mababang lugar, posibleng makaranas ng mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Samantalang dito naman po tayo sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon, BARMM, Davao Occidental, Davao del Sur, kasama na po dyan ng Davao Oriental. Ang weather condition natin, lagay ng panahon dyan, cloudy skies or maulap na kalangitan na meron pong scattered rains and thunderstorm dahil po sa ITCC o Intertropical Convergence Zone. So kahapon nagkaroon tayo ng monsoon break pero inaasahan ngayong araw tapos na yun mga kaibigan. So mga kaibigan, sa area ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, ang weather condition sa mga lugar na yan ay maulap din ang kalangitan. Do sa Metro Manila, asahan pa rin natin medyo maaliwalas o malinsangan na panahon sa umaga. Pero pagdating naman mga kaibigan ko, sa hapon at sa gabi, may mga posibleng banta na malalakas sa pag-uulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa, sa Visayas at Mindanao, ay patuloy din makakaranas ng medyo maulap na kalangitan madalas tuwing hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorm. So asahan natin ang mga posibleng pagbaba sa mababang lugar, at landslide pa rin sa mga landslide prone area. So ngayon, dahil wala naman tayo minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa panibagong update natin, meron pong nabuong cloud cluster at ngayon po ay binigyan ito ng designation na Invest 92W ng Joint Typhoon Warning Center. So ibig sabihin, ito pong cloud cluster na ito ay may chance na maging low pressure area within the next 24 to 48 hours. Kapag ito po yung naging low pressure area na, yung chance nito na maging bagyo mga kaibigan ay nasa low chance pa rin. So wala naman tayong dapat ikabahala dito, pero mas maganda na nakahanda na tayo sa mga posibilidad na mangyayari. So posible din pong hatakin ang habagat na magpapaulan po sa western section ng Luzon at Visayas simula po sa weekend. So ang weekend natin mga kaibigan na papalapit, ay naasahan na natin na magiging maulan yan. Kaya naman mga kaibigan, i-enjoy na natin hanggang ngayon kung medyo maaraw-araw pa, madalas sa umaga at sa tanghali. So ngayon, tignan din natin kasi ang dami nagtatanong sa atin, simula June, 1 hanggang 2 bagyo. Sa mga susunod na buwan, ilang mga bagyo daw po ba ang posibleng mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin po sa pagtataya at update ng Pag-asa, nasa 11 hanggang 19 na bagyo ang maaari pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at magsisimula po yan ngayong June hanggang sa Nobyembre at tumatagal minsan hanggang sa Disyembre, yung pinakamax na yun. Dahil last year, 2024, Disyembre, meron pa tayong mga bagyo na monitor. Karaniwan po itong dumadaan dumidikit po sa ilang bahagi po na Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Pero take note, may mga chance naman yung mga bagyo na ito na mag-recurve or lumihis at hindi direktang tumama sa ating Philippine landmass. Pag sinabi kasi natin na ang bagyo ay pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, hindi naman ito automatically na landfall agad sa ating Philippine landmass. Palandfall pa lang yung mga bagyo na yun. Ang nakaka-apekto madalas sa atin mga kaibigan ay yung extension ng hangin po na nakapalibot sa mga bagyo. So ngayong buwan po ng Hunyo, ang
kauna-unahang bagyo na mabubuo po sa ating bansa ay tatawagin pong bagyong Auring. At etong bagyong Auring na ito, pinapangambahan ng ating mga kababayan na posibleng ang maging malakas dahil nga po sa tagal ng init o tag-init na ating naranasan ay posible pong bumuhos ang malakas po na bagyo sa kauna-unahang pagkakataon ngayong 2025. So mga kaibigan ko, mga kababayan, lagi kong pinapaalala na maging alerto tayo sa mga posibilidad na mangyari. Huwag ho tayong maging kampante sa ngayon porkit wala tayong bagyo or low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng ating bansa. Yan muna ang update ko sa ngayon, and please makikiusap ulit ako ng isang like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.